So guys, good morning. Nakapag-harvest na naman tayo ng SDR natin, mga young bird natin. So dadali natin sila sa flyer loft ko. Ayan. Etong ibon na to is Victor Lim Cross imported Jansen Bold Ruler. Napakaganda ng katawan. Victor din puro balikat. Ang ganda ng nilalabas ng anak nun. Napakaganda. So yan guys, ito yung bakuna natin. Oil base lang to Wala tayong water base, medyo pricey yun Pero mas maganda kung yung water base. Unang-una, madaling kunin sa syringe. Tapos madaling iturok. Unlike tong oil base, ang hirap na kunin. Tapos ang hirap ay turok, medyo matigas. So kung yung Hipra, alam ko yun, yung water base yun Pero pricey nga lang siya. Pero okay naman din yun. Mas maganda rin yun. Pero dito tayo sa budget meal. Sa oil base. Ito guys. Imported Jansen Bold Ruler cross sa Victor Limco. Yan. So syempre normally yung mga ibon natin, syempre mga binibreed natin, mga winning line, di ba? After nun, ang kailangan natin gawin, mapanatili natin yung healthiness nila. Tapos sila nang bahala sa uli. Kailangan natin bilang fancier gawing healthy sila. Masustain natin yung pagiging healthy nila. In the end, tapos tamaan tayo ng swerte, mabibigyan natin sila ng magandang laban. Diba? Kasi healthy sila So ang tupalo nun, yung pagiging mananalo kasi hindi nagkasaktiibon. Lamang ka na sa makakadulong ibon mo. Yeah. Ito yung kapatid nun. Ay, hindi pala to. Hindi Ito. Ay, hindi rin. Nalito na ako Ayun yung isa. Ito yung kapatid ng Jansen Bold Ruler. So yan. So, pag nakakita kayo ng mga deformities or hindi regular sa pagiging makinis ng inakay, huwag kayong manginayang, ikal nyo, breed na lang kayo ulit. Siyempre nagki-create tayo ng matibay, matigas na warrior. So kung makakita ka ng deformities, hindi yun pampaswerte. Dala nun weakness, diba? So create na lang ulit tayo ng warrior natin. Ayun ang kailangan natin ma-sustain yung healthiness nila. Napurga ko na mga to. Purga muna tapos ito bakuna na. Itong ibon na to, makwento ko lang. Yung full save ng Port MacArthur ni paring Dex Garcia, full save. Tapos binangga ko sa ang cross na Victor Lim 30 series cross Gelgelema. So ang binangga ko sa kanya yung Victor Lim ko na inbreed. So may line breed sila sa Victor Lim tapos Gelgelema. Port MacArthur Clacker ni Dex Garcia. Yeah. Ganda ng katawan. Dalawa to magkapatid. Naka-MacArthur din yan. Ito yung kapatid. Ay, blue bar pa yung kapatid nun.
Ito, yan. Ang ganda nito. Port MacArthur Plaque na parang expulsive yung nanay nito. Tapos inbreed na Victor Limco na half brother niya naman yan sa second overall ko sa South. 2018 yun, second overall ako sa South. NHPC, 10 lang kaming live. Pang second ako. Yeah. Ito, laking ibon. Laking ibon kasi ng ng nanay tsaka tatay. Ito naman guys. Yung EDL champion ni paring Normante. Full sib din. Full brother. Kinos ko naman sa sa Beckert ko na full sister naman ng super set winner ko din na si Single Lady. Ng North naman yun 7 laps yun 7 laps. Ang laki iba no. Ideal champion ni paring Norman Line. Tapos sa super set winner ko din naman. Ganda. Puro winning line, di ba? Pero hindi natin masasabi kung mananalo sila. Until matapos ang karera. Di ba? Kailangan masubukan natin sila. Hindi lang sa kwento. Ayan, di ba? Kailangan masubukan natin. Ang ganda ng katawan. Grabe. Ito rin yung kapatid din. Yan. EDL champion cross sa super set win. Full sib ng super set winner. 7 laps yun. Yan. O bakit ako nagpo-post ng ito ng pagbabakuna? Ini-encourage ko lahat ng fancier, lahat ng mga newbie kasi yung mga veteran alam na nila to na magbakuna kayo para hindi kayo tamarin kasi kung sa tinamaan kayo, tatamarin talaga kayo magkalapate. In-encourage ko kayo na magbakuna din kayo para ma-enjoy nyo yung pagkakarera. Kasi kung hindi, di ba? Ang purpose nito is magkarera tayo. Kung hindi kayo abit sa derby, sa race natin, proper derby, wala yung pinaghirapan natin. Papalakpak na naman tayo ng maaga. Maganda din pumalakpak ng medyo dulo. Huwag lang masyadong maaga. Di ba? Palakpak tayo ng medyo dulo na. Pwede na yun. Pero yung hindi pa nag-uumpisa yung derby, palakpak ka na ng training, wala na. Pangit. Di ba? Ito lang kaya natin gawin. Ma-sustain natin yung healthiness nila. Kasi pag naging adult na sila, tapos fully developed sila, strong yan sigurado. Tapos sa sama ng swerte, dali na. Tapos ipagkakaloob pa sa atin ni Lord. Yeah! Dalin-dali. Yan lang naman yan ang ganda ng katawan nito. Diba? Pagka may matagal ka na sa pag-iibon, humahanap ka ng mga ng hinahanap sa isang inakay, meron ka ng pamantayan habang tumatagal. Siyempre, nagkakaroon ka ng idea, di ba? Para soon, pag ikaw na, magagawa mo sa sarili mo, sarili mong breeding. Hahanapin mo yung mga bagay na nakikita mo, napapanood mo sa mismo kalapati mo. Kaya dito sa pagkakalapati, magiging observant ka dito talaga Kailangan talaga Hindi naman kasi sila nakakapagsalita. Kailangan ikaw, basahin mo sila. Yung behavior nila. Yung pagkakalapati, full time to Hindi pa pwedeng part time lang dito. Wala.
Pero pag meron kang na-build na malakas talaga, kahit napapabayaan mo, talagang mananalo talaga. Kahit anong gawin mo talaga. So syempre ginagawa natin yung proper. Para in the end, wala na tayong dahilan. Kasi puro dahilan na lang eh. Kasi ganito, kasi ganito eh. Pero anyway, yun yung kasarapan sa pagiging pansier eh. Yan nakapagpintuan ka, di ba? Eto naman, ang course nito, nag-throwback to. Saldi Garcia, na Victor Lim, tapos Gayap. Direkta kay Gayap. Ito nilabas oh. Throwback. So, ang ganda ng kulay, no? Parang saddle. Kaso hindi kompleto yung puti eh. Ang saddle kasi dapat pure white yan. Pure white yan. Tapos ito, kaya tinawag na saddle. Kasi yung buong to, dark tapos white yung pakpak. So, hindi naman siya naging ano. So, tingnan natin kung anong gagawin niya sa karera. O baka training pa lang, wala na. Ayan. Pero syempre, hindi nga natin malalaman hanggat hindi natatapos ang karera. Tsaka lang na natin malalaman na magaling sila pagka nanalo sila. Yeah, good morning.